Sawang-sawa na ang mga Tsino sa sarili nilang bansa. Una sa landahan ang China na mawala ng mahigit 15,000 milyonaryo ngayong taon. Nangyari ito matapos mawalan na ang bansa ng mahigit 13,000 milyonaryo noong nakaraang taon na mas marami kaysa sa alinmang ibang bansa. Ang mga mayayamang Tsino ay tumatakas mula sa China. Ang mga kabataan ay nangangarap na makatakas dito at ang mga walang kapangyarihan ay tahimik na nagdurusa sa depresyong komunista. Kalilimutan na ang mga mahihirap kahit ang pinakamayayaman ay kailangang dumaan sa impyerno. Gaya nito. Maratap na magbigay ng talumpatang critical sa gobyerno ng China, si Jack Ma ay hindi na nakita sa publiko at ngayon marami ang nagtatanong nasaan na si Jack Ma? Napakasama ng sitwasyon na kinailangan pang maglabas ng pampublikong pahayag si Xi Jinping noong ika-4 ng Mayo, nananawagan sa kabataang Tsino na manatili sa kanilang bansa dahil higit silang kailangan ngayon ng inang bayan at ng kanilang mga kababayan. Ngunit umaalis ang mga Tsino sa kanilang bansa dahil sa mga ginagawa ni Xi Jinping at ng kanyang mga kasamahan. Noong Oktubre 2020 sa Bund Summit, nagbigay ng matapang na talumpati si Jack Ma na pumupuna sa sistemang pinansyal ng China. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha ng mga makapangyarihang leader ng China na naroon mismo sa mga tagapakinig. Ang sumunod na nangyari ay nakakagulat. Agad na kumilos ang pamahalaan ng China. Nahaharap ang kanyang mga kumpanya sa malalaking parusa at nawala sa kanya ang higit sa kalahati ng kanyang kayamanan. Ang makasaysayang initial public offering ng kanyang kumpanya ay tuluyang ipinasara at ang mga kumpanya ay nawalan ng nakakagulat na 850 bilyon sa halaga. Hindi pa ito sapat. Dahil sa presyo ng pamahalaan, nawala si Jack Ma sa mata ng publiko sa loob ng nakakagulat na 5 taon. Oo, hindi isa, hindi dalawa, kundi 5 mahabang taon. At ironic pa, sila pa ang nagtatanong kung bakit sawang-sawa na ang mga tao sa CCP. Pero may 2 uri ng mga pangyayari. Yung isa ay nabibigyan ng malaking pansin ng media at yung isa naman ay hindi. At yung pangalawa, ang mas nakakatakot. Ang kwento ni Jack Ma ay kabilang sa unang kategorya. Pero ngayon ilalantad natin ang kabilang panig, pinakamalulupit na lihim ng CCP na hindi kayang ibunyag ng media. Ano nga ba ang madidilim na lihim ng CCP? At bakit desperado ang mga Tsino na umalis ng China? Ngayon, may mga tagasuri ang CCP na nagtatrabaho ng lampas oras sa China para burahin at isensor ang anumang post tungkol sa kilusang ito. May hinala ako na ang mga bot ng CCP ay palaging nagdi-dislike ng anumang video tungkol sa China sa YouTube para mapigilan ito sa algorithm. Kaya kung maaari ninyong ilaan ang isang saglit ng inyong oras at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, malaking tulong ito sa akin pagdating sa YouTube algorithm. Lalo na kapag tinatalakay ko ang mga paksang naglalantad sa CCP. Sige, magsimula na tayo. Tulad ng alam nating lahat, ang China ay isang autoritaryan na pamahalaan. At ang buhay sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Xi Jinping ay lalong naging mahirap para sa maraming tao. Ang mahigpit na mga patakaran ng gobyerno, pagsupil sa malayang pananalita, at mahigpit na kontrol sa mga negosyo at media ay nagdulot ng pakiramdam ng pagkakakulong sa mga mamamayan. Bilang resulta, dumarami ang mga tao, lalo na mula sa gitna at mataas na uri, na desperadong makaalis sa China. Bagamat matagal nang lumalago ang ganitong kalakaran, lalo pa itong lumala dahil sa matinding mga patakaran ng CCP. Ukol sa coronavirus disease, 2019, ang matagal na lockdown, pagkawala ng trabaho, mahigpit na mga restriksyon, lumalalang pagmamanman, sensura, at hindi inaasahang pagbabago ng mga patakaran ay nagdulot ng hindi matiis na pamumuhay. Lalong lumala ng husto ang sitwasyon. Buong mga lungsod ay isinara. Ang mga tao ay kinaladkad papunta sa mga quarantine camp at nakakagulat, walang paraan para makapagpuna ang mga tao sa CCP dahil mabilis na binubura ang mga puna online. Pero kahit iyon ay pwedeng malampasan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ang pinakamasama na maaring maranasan ng mga tao sa isang bansa. 4 na bangko sa China ang kamakailan lang na bumagsak. Natatakot ang mga depositor na baka mawala ang kanilang naipon sa buong buhay nila. Nagpoprotesta sila, hulaan mo kung ano ang ginawa ng gobyerno. Nagpalabas sila ng mga tangke ng militar. Alam kong mahirap paniwalaan sa sarili mong mga mata, pero totoo ang nakita mo. Noong Hulyo ng 2022, di umano'y nagpalabas ng mga tangke ang CCP para protektahan ang kanilang mga bangko. Pero mula kanino? Mga magnanakaw ba? Mga miyembro ng gang? Mafia? Sa totoo lang, mula sa sarili nilang mga mamamayan na nagtiwala sa mga bangkong ito at nagdeposito ng kanilang pinaghirapang pera sa mga bangkong ito. Kita mo, nabigo ang mga bangko sa China at natakot ang mga depositor na baka mawala ang kanilang naipon sa buong buhay nila. Kaya ang malinaw na sagot ay i-withdraw ang kanilang pera. Tama ba? Yan ang ginawa ng mga taong ito. At imbes na pakalmahin ang mga tao at makuha ang kanilang tiwala,
naglabas ng mga tangke ang CCP? At kailan ba huling naglabas ng mga tangke ang CCP? Kung nahulaan mo na, ito ay noong 1989 na massacre sa Tiananmen Square. Imposible para sa akin na maisip ang sarili ko sa ganitong sitwasyon. Pero tapos na ang mga araw na iyon at bumalik na sa normal ang lahat. Hindi ibig sabihin nito na masaya na ang mga Tsino ngayon. Marami pang ibang dahilan kung bakit desperado pa rin silang umalis ng China at desperado na sila kahit bago pa man dumating ang pandemya. Hayaan mong patunayan ko ito. Ayon sa United Nations, ang bilang ng mga taong humihingi ng asylum mula sa China ay 15,300 at 62 lamang noong 2012. Umabot ito ng mahigit 100,000 noong 2020 at mahigit 120,000 noong 2022. Sa katunayan, ang kabuang bilang ng mga taong nag-apply ng asylum sa panahon ng pamumuno ni Xi Jinping mula noong 2013 ay umabot na sa mahigit 613,000. Ito ay napakalaking 3,800 at 70% pagtaas ng mga naghahanap ng asylum sa panahon ng pamumuno ni Xi Jinping. Habang biglang tumaas ang mga bilang pagkatapos ng 2020, unti-unti na itong tumataas kahit bago pa ang pandemya. Ang Estados Unidos ang naging pinakapopular na destinasyon kung saan 70% ng mga naghahanap ng asilo mula China ay nag-apply doon noong 2020. Marami ang unang pumasok gamit ang tourist o business visa. Pagkatapos ay nag-apply ng asylum pagkapasok sa bansa. Ang pagpapakilala ng 10 taong visa para sa mga mamamayang Chino noong 2014 ay nagpadali para sa kanila na makapasok sa United States na nagbigay sa kanila ng legal na tuntungan bago humingi ng proteksyon. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees, tinatayang 176,000 mamamayang Chino ang inaasahang maghahanap ng asylum sa 2024. Ang pagtaas na ito ay sumasalamin sa isang dramatikong 169% pagtaas kumpara noong 2019 bago ang coronavirus disease 2019 pandemic. Ang Australia lamang ay tumanggap ng mahigit 15,000 naghahanap ng asylum noong nakaraang taon, habang ang mga bansa tulad ng Canada, Brazil, South Korea, at United Kingdom ay nakakita rin ng matinding pagtaas sa mga aplikasyon. Nakakagulat, hindi lang mula sa mga karaniwang mamamayang Chino, kundi pati na rin ang ilang kilalang personalidad ng China ay naghahanap din ng asylum sa labas ng China. Halimbawa, si Chen Guangcheng, isang bulag na aktivista ng karapatang pantao, ay matapang na tumakas mula sa house arrest at naghanap ng kanlungan sa embahada ng United States sa Beijing. At sa huli ay nakalipat papuntang Amerika. Si Yu Jai, isang manunulat na kilala sa kanyang pagpuna sa pamunuan ng China, ay nakaranas ng hirap, pagkakakulong, at pambubugbog bago tuluyang tumakas papuntang United States noong 2012. Mga dekada bago nito, si Fang Lihue, isang mahalagang personalidad sa mga protesta sa Tiananmen Square noong 1989, ay nabaon sa kaguluhang pampolitika at nanirahan sa loob ng embahada ng United States ng 1 taon bago payagang ligtas na makalabas ng China. Pero napansin mo ba ang isang bagay? Hindi pa nga natin napag-uusapan ang mga taong umaalis ng China para sa mas magagandang oportunidad at mas mabuting buhay. Ang napag-uusapan lang natin ay ang mga asylum seeker, yung mga tumatakas sa kanilang sariling bansa dahil sa takot sa pag-uusig, karahasan, o panganib. Pero bakit nga ba napakaraming Chino ang naghahanap ng asylum sa simula pa lang? Ibig kong sabihin, hindi lang ito tungkol sa mas magandang buhay, kundi tungkol sa kaligtasan ng kanilang buhay. Kung pag-uusapan natin lahat ng mga halimbawa, aabutin tayo ng 5 oras sa video na ito. Pero isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang Hong Kong, na kasalukuyang humaharap din sa mga epekto ng paghihigpit ng kontrol ng China. Pagkatapos ng malawakang protesta para sa demokrasya noong 2019, nagpatupad ng mahigpit na aksyon ang gobyerno laban sa mga aktivista, mamamahayag, at mga karaniwang mamamayan. Maraming residente ng Hong Kong ang desperadong sumusubok na lumipat sa mga bansa tulad ng United States, United Kingdom, Canada, at Australia. At malaking bilang sa kanila ay mga naghahanap ng asylum. Pero iilan lang sa kanila ang pinalad na makatakas mula sa impyernong komunista. Karamihan sa kanila ay patuloy na nagdurusa halos habang buhay. At ang tanging meron sila ay pag-asa. Ang pag-asang makalabas balang araw. Kailangan bang magdusa ng husto ang mga naghahanap ng asylum? Dahil hindi madali ang pagtakas, maraming bansa ang may mahigpit na patakaran sa asylum. At madalas na nahaharap ang mga Chinese asylum seeker sa mga hadlang tulad ng mataas na pamantayan ng ebidensya, mahabang panahon ng pagproseso at limitadong bilang ng tinatanggap. Dahil dito, napakahirap para sa kanila na makakuha ng asylum. Halimbawa, nakapansin ang United States ng malaking pagtaas sa mga aplikasyon ng asylum mula sa mga Chinese. Gayunpaman, napakababa ng mga rate ng pag-aproba dahil sa mas mahigpit na pagsusuri, dahil kailangang patunayan ng mga aplikante na may makatotohanang takot sila sa pag-uusig ayon sa mahigpit na legal na pamantayan. At bakit nga ba hindi sila aalis?
May lahat ng posibleng dahilan ang mga Chinese na ito para lisanin ang China na pinamumunuan ng CCP. Ang ilan sa mga kwento ay napakatindi na kayang magpatindig ng balahibo ng kahit sino. Isa sa mga ito ay ang kwento ni Guo Guangcheng. Huwag kang magulat kapag sinabi kong si Guo ay hindi isang ordinaryong manggagawa, kundi isang bilyonaryo na kilala rin bilang Warren Buffett ng China. Noong 2015, bigla siyang nawala sa mata ng publiko na nagdulot ng malawakang espekulasyon. Kalaunan, nalaman na si Guo ay dinetene ng mga pulis laban sa katiwalian para sa isang investigasyon. Hindi na nakakagulat. Walang ibinigay na detalye tungkol sa investigasyong ito. Sa katunayan, nang muling lumitaw si Guo makalipas ang ilang araw sa isang pagpupulong ng kumpanya, nanatili siyang tahimik tungkol sa nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ang pagkawala niya ay talagang may kinalaman sa anti-corruption. Dahil kung ganun nga, bakit kailangang gawing lihim ang lahat? Alam mo ang ibig kong sabihin? Hindi ito ang unang beses na may negosyanteng Chino na nagkaproblema dahil sa pagpuna sa gobyerno. Mula nang maging presidente si Xi Jinping noong 2013, ilang mayayamang negosyante na ang nawala o naparusahan dahil paulit-ulit na lang ang ganitong mga pangyayari, sunod-sunod na insidente. Noong 2017, si bilyonaryong Xiao Tianhua ay nagpapahinga sa kanyang Marangyang Hotel sa Hong Kong hanggang sa bigla na lang siyang nawala ng misteryoso. Kalaunan, nalaman na siya ay dinukot ng mga Chinese na gwardiya. Noong 2022, siya ay hinatulan ng 13 taon sa kulungan dahil sa panlilinlang at korupsyon. Pagkatapos, noong 2020, ang negosyanteng si Ren Zhecheng ay nagsalita laban sa pamamalakad ni Xi Jinping sa pandemya. Tinawag niya itong isang payaso. Dahil dito, siya ay hinatulan ng 18 taon sa kulungan dahil sa korupsyon. Sa tingin ko, dapat tinawag mo na lang siyang Winnie the Pooh. Sa ganung paraan, baka nakatakas pa siya. At ang pinakabagong kaso ay kay Bao Fan, isang bilyonaryong tech banker na nawala noong 2023. Kalaunan, sinabi ng gobyerno na siya ay nakikipagtulungan sa isang investigasyon pero wala talagang nakakaalam ng buong kwento. At tandaan, ito ay ilan lamang sa mga kasong napabalita. Hindi pa rin natin alam ang tungkol sa mga biktimang tahimik na nawala ng hindi nalalaman ng mundo. Ang mga insidenteng ito ay malinaw na mensahe na kahit ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa China ay hindi na ligtas. Ang biglaang pagkawala nila ay nagdulot ng takot sa buong komunidad ng negosyo dahil walang nakakaalam kung sino ang susunod. Ang takot na ito ang nagtutulak sa maramihang pag-alis ng mga Chino, kabilang ang mga milyonaryo at bilyonaryo. At ito ay magandang balita para sa ibang mga bansa. Kita mo, ang mga mayayamang Chino ay umaalis sa China sa hindi pa nararanasang dami. Sa taong 2024 pa lang, inaasahang 15,000 at 200 milyonaryo at bilyonaryo ang lilipat palabas ng China, na 10% na mas mataas kumpara noong 2023 kung saan 13,800 ang umalis. Ayon kina Henley at Partners, karamihan sa mga taong ito ay papunta sa Amerika at Singapore. Dala rin nila ang napakalaking halaga ng yaman mula 30 milyong dolyar hanggang 1 bilyong dolyar bawat isa. Pero may ibang panig ang kwentong ito. Kahit na makakuha sila ng asylum, bawat isa. Pero may ibang panig ang kwentong ito. Kahit na makakuha sila ng asylum, hindi pa rin walang worry ang kanilang buhay. Nakakaranas sila ng pananakot at pagbabanta. Hindi mula sa mga lokal, kundi mula sa isang tao na inaasahan na nila. Sa ilang pagkakataon, sobrang tindi ng pressure na parang mas madali pang sumuko sa buhay. Bakit ko ito sinasabi? Dahil kahit sa mga nakatakas na, hindi pa rin natatapos ang takot. Maraming Chinese na dissident na tumatadakamas papunta sa mga bansa tulad ng United States, Canada at Australia ay patuloy pa ring nakakaranas ng panliligalig at pananakot. May ilan na nagulat na nakatanggap sila ng banta sa buhay, habang ang iba naman ay nagsabing sila ay tinakot o hinarap ng mga ahente ng China sa kanilang bagong tahanan. Sa katunayan, ang pamahalaan ng China ay nagpapatakbo ng isang lihim na programa na tinatawag na Operation Fox Hunt at Operation Skynet, na ayon sa kanila ay ginawa upang tugisin ang mga kriminal na tumakas sa ibang bansa. Ngunit sa totoo lang, madalas ginagamit ang mga programang ito upang patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan ng China, kahit nasa ibang bansa pa sila. Pero baka iniisip mo na milyon-milyon ang mga Chino sa labas ng China, ibig sabihin ba nito na lahat sila ay kritiko at nilalagay sa panganib ang kanilang buhay sa pagpuna sa CCP? Sa graph na ito, makikita mo ang bilang ng mga mamamayang Chino sa iba't ibang bansa. Kaya bakit milyon-milyon sa kanila ang nasa ibang bansa? Ito ay dahil karamihan sa kanila ay hindi mga asylum seeker, kundi mga migranteng lumipat para sa mas magagandang oportunidad at mas mataas na kalidad ng buhay. Ito ay sa kabila ng katotohanang milyon-milyon na ang naiahon ng China mula sa kahirapan, naging isang manufacturing powerhouse, at nakamit ang isang ekonomikong himala sa loob lamang ng ilang dekada. Well, dahil ang realidad ay mabilis na nagbabago at hindi man lang ito napapansin ng mundo. Baka sabihin mo, tara na,
Napapansin naman ng lahat ang mga balita tungkol sa China, di ba? Masasama silang tao at tiyak na gusto nilang umalis ng China pagkatapos nito, di ba? Pero sa totoo lang hindi. Hindi ko tinutukoy ang mga bagong balita tungkol sa China, kundi ang totoong realidad na halos hindi nababalita. Ang mabagsik na realidad na tanging mga Chino lang ang nakakaalam. Pero ano nga ba ang realidad na ito? At ano ang dahilan kung bakit umaalis ang mga Chino sa sarili nilang bansa? Sa katunayan, kitang-kita ang desperasyon na ito dahil parami ang mga tao na naghahanap ng paraan para makalipat ng bansa, kung saan ang paano lumipat sa Canada at mga opsyon sa imigrasyon ay nagiging karaniwang mga hinahanap sa China. Bukod dito, may bagong trend online na tinatawag na RUN na lumitaw sa China. Isa itong salitang balbal ng mga Chino na parang tunog ng salitang Ingles na RUN, pero tumutukoy ito sa mga taong aktibong naghahanap ng paraan para permanenteng makalipat sa ibang bansa. Naging popular ang phenomenon na ito noong mahigpit na lockdowns dahil sa coronavirus disease 2019 noong unang bahagi ng 2022 na nagdulot ng malawakang diskusyon sa mga social media platform ng China. Para sa marami, hindi lang ito tungkol sa pagpapabuti ng kanilang kalagayang pang-ekonomiya, kundi pati na rin sa pagtakas mula sa mga restriksyong politikal at panlipunan. Hulaan mo, sinira rin ng CCP ang mga plano ng pag-alis ng bansa. Paano? Sa pamamagitan ng paglilimita sa pag-renew ng pasaporte, paghihigpit sa pag-aproba ng visa, at pagpapatupad ng mahigpit na mga restriksyon sa paglalakbay. Kaya ang mga Chino na dumaranas na ng bangungot sa sarili nilang bansa ay pinagbabawalan pang umalis ngayon. At bakit bangungot? Kung titingnan natin ang kalagayang pang-ekonomiya ng China, bago ang 2019, ang ekonomiya ng China ay tuloy-tuloy na lumalago ng mga 6 hanggang 7% taon-taon. Gayunpaman, ang pandemya ng coronavirus disease 2019 ang sumira sa paglago na ito. Noong 2020, bumagsak ang ekonomiya sa 2.3% lamang, isa sa pinakamababang antas sa loob ng mga dekada. Bagamat bumawi ito sa 8.4% noong 2021, muling bumaba ito noong 2022 sa 3% lamang dahil sa zero coronavirus disease policy at mahigpit na lockdowns. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay nakaapekto rin sa merkado ng trabaho sa China. Parang hindi pa sapat ang mga problemang pang-ekonomiya. Lalo pang pinasama ng kabaliwan ng China ang kalagayan ng merkado ng trabaho. Sinira ng China ang ilan sa pinakamalalaki at pinakamauunlad nitong industriya. Halimbawa, ipinagbawal ng CCP ang mga kumikitang tutorial para sa mga asignatura sa paaralan. Ipinagbawal din ang mga institusyong nagbibigay ng tutorial sa mga asignatura na maglista sa stock market o mangalap ng pondo. Bagamat ang layunin ng hakbang na ito ay bawasan ang akademikong pasanin, nagresulta naman ito ng biglaang pagkawala ng maraming trabaho. Karamihan sa mga kumpanya sa sektor ng tutorial ay nawalan ng halos 70% ng kanilang halaga sa merkado sa loob lamang ng wala pang isang taon. Nagbawas ng halos 40 hanggang 50% ng kanilang mga empleyado ang mga kumpanya. Kung isa sa alang-alang lang natin ang 7 nangungunang nakalistang kumpanya, 206,000 tao ang nawalan ng trabaho. Sa katunayan, ito ay mga bilang pa lang ng mga nakalistang kumpanya. Hindi pa natin isinama ang mga tradisyonal na silid-aralan at maliliit na negosyo. Isang industriya pa lang ang pinag-uusapan natin dahil pinatigil din ng CCP ang real estate, sektor ng teknolohiya at industriya ng gaming. Pero gaya ng inaasahan mo, nagdulot ito ng pagsasara ng daan-daang negosyo at pagkawala ng libu-libong trabaho. Nagsasara ang mga negosyo, nawawalan ng trabaho ang mga tao, at kapag tumingin sila sa labas para sa pag-asa, pati ang daang iyon ay hinaharangan ng CCP. Sa katunayan, napakasama ng sitwasyon na noong Agosto ng 2023, naglabas ang pamahalaang Chino ng nakakagulat na datos kung saan umabot sa record na mataas na 21.3% ng kabataang Chino ang walang trabaho. Kahit ang kabuuang unemployment rate ay nasa 5.1% lang noong 2024. Nang makita ng CCP ang mga numerong ito, naisip nila na napakasama nito at nagpasya silang alisin ang ganitong masasamang numero. Sa katunayan, ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagsuspinde sa paglalathala ng urban youth unemployment rate sa loob ng 6 na buwan. Oo, iyon ang tipikal na solusyon ng mga Chino para dito. Pero nang muling ilathala ng China ang datos para itong isang himala. Nang inilathala nila ang pinakabagong mga numero matapos ang 6 na buwan noong Disyembre ng 2023, bumaba ito ng malaki sa 14.9% at naging matatag sa 15.7% noong Disyembre 2024. Kaya, paano nagawang maisakatuparan ng China ang ganoong kamangha-manghang hakbang? Sa totoo lang, sa pamamagitan lang ng isang simpleng paraan. Simple lang, gumamit sila ng pamamaraan para hindi isama ang mga estudyante simula Disyembre ng 2023. Hindi nakasama sa bagong metodolohiyang ito ang mga estudyante sa universidad, na ibig sabihin ay maaaring mas malala pa ang totoong sitwasyon ng kawalan ng trabaho
kaysa sa ipinapakita ng mga numero. Kaya naging sobrang maingat ang China tungkol sa issue ng kawalan ng trabaho at ginagawa nila ang lahat ng paraan para itago ang isyong ito. Pero sa sobrang tindi nito, literal na walang sino man ang pinapayagang magbigay ng kritisismo tungkol dito. Ibig kong sabihin, wala naman talagang pinapayagang magkritiko sa kahit anong issue sa China, pero ito ay talagang nakakabahala. Ang 55 taong gulang na si Zhu Hongpeng ay nagkomento tungkol sa bumabagal na ekonomiya ng China at kinuwestiyon ang pamumuno ni Xi Jinping. Pero nakakagulat, hindi niya sinabi ang mga ito sa harap ng maraming tao na syempre wala namang maglalakas loob gawin. Sa halip, sinabi niya ang mga ito sa isang pribadong WeChat group. Mula noon, nawala na siya simula pa noong Abril ng 2024. Oo, ganyan ang kalayaan sa pananalita sa China. At hayaan mong sabihin ko sa'yo, si Zhu Hongpeng ay hindi basta-bastang tao. Siya ang deputy director ng isang kilalang government think tank. Sa katunayan, makikita mo kung gaano kalaki ang pagkadismaya ng China dahil hindi na nakalista si Zhu sa website ng think tank. At ang mga website na may kaugnayan sa kanyang trabaho ay tinanggal na rin online. Gayun din, isang komentaryo tungkol sa mahinang konsumo, kawalan ng trabaho, at kawalang gana ng kabataan sa China na isinulat ng Chief Economist ng China, Gao Shanwen, noong 2024 ay tinanggal ng mga internet censor ng China. At bakit nga ba nila hindi isensor ang nilalaman nito? Ang mga katotohanan at datos na ipinakita ni Gao ay literal na naglantad sa mga pangit na taktika ng CCP. Pero ano nga ba ang sensitibo sa kanilang nilalaman kaya gustong itago ito ng China sa kanilang mga mamamayan? Ayon kay Gao, humigit kumulang 47 milyong migranteng manggagawa ang umalis sa mga lungsod at bumalik sa kanilang mga probinsya dahil hindi sila makahanap ng trabaho sa mga lungsod at nawala na sila sa datos ng kawalan ng trabaho dahil ang datos ay sumasaklaw lamang sa kawalan ng trabaho sa mga urban na lugar. Ibig sabihin nito, mas malala pa ang datos ng kawalan ng trabaho kaysa sa nakita natin kanina. Binanggit din niya na ang gross domestic product ay labis na naiulat kumpara sa totoong gross domestic product ng 3% bawat taon sa nakalipas na 3 taon mula 2021 hanggang 2024 na may kabuuang labis na pagtataya na humigit kumulang 10%. Sinabi niya na ang mga matatanda ay puno ng sigla, ang mga kabataan ay walang buhay, at ang mga nasa gitnang edad ay parang walang dahilan para mabuhay. Pero bakit niya nasabi yun? Sa totoo lang, nagbanggit siya ng kakaibang katotohanan na mas malakas ang paglago ng konsumo sa mga probinsya na mas marami ang matatanda at mas mahina naman sa mga probinsya na mas marami ang kabataan. Medyo parang kontra sa inaasahan, di ba? Pero ito ay dahil mas malaki ang ginagastos ng matatanda dahil tumatanggap sila ng regular na pensyon. Ang mga mas bata naman ay nagpipigil sa paggastos dahil nababawasan ang kanilang inaasahan sa kita. Kaya kahit mataas ang kawalan ng trabaho, hindi rin naman ganoon kaganda ang kalagayan ng mga may trabaho. Marami ang naipit sa matinding kultura ng trabaho na tinatawag na 996 system, kung saan nagtatrabaho sila mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, 6 na araw sa isang linggo. At ito ay umaabot ng 72 oras kada linggo. Itinakda ng mga batas sa paggawa ng China ang 44 na oras na trabaho kada linggo. Pero maraming kumpanya, lalo na sa teknolohiya, ang hindi sumusunod sa mga patakarang ito. Madalas nilang sinusunod ang 996 na schedule. At kadalasan pa, wala pang bayad na overtime dahil sa pagkadismaya sa ganitong mataas na presyur na pamumuhay. Mas maraming kabataang propesyonal ang umaalis sa mga pangunahing lungsod tulad ng Beijing, Shanghai, at Shenzhen, papunta sa mas maliliit na bayan na mas mabagal ang takbo ng buhay. Bukod sa balanse ng trabaho at buhay, tumatakas din ang mga mas batang manggagawa mula sa mataas na gastusin sa pamumuhay at hindi tiyak na merkado ng trabaho dahil sa bumabagal na ekonomiya ng China. Ang matinding kultura ng trabaho na ito ang nagtutulak sa maraming propesyonal na Chino na lumikas patungo sa mga bansa tulad ng United States at Canada upang maghanap ng mas magagandang oportunidad at mas balanseng pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kabataan ay lumalabas ng bansa para sa mas magandang edukasyon at trabaho. Ang mga mayayaman ay umaalis upang maghanap ng mas payapang buhay. At ang mga nananatili sa China ay nagiging mas malikhain. Ibig kong sabihin ay nagiging malikhain sila sa mga protesta. Tulad ng ganito, ito ang panahon ng ipinatupad ng China ang mahigpit na rolling lockdown sa Xinjiang upang mapigilan ang coronavirus disease, 11. Sa ilalim ng Zero Coronavirus Disease Strategy, sa pilitang kinwarantina ang mga tao, bumagsak ang mga supply chain at nagkulang ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Lalong lumaki ang pagkadismaya ng publiko. Pero sinensor ng mga awtoridad ang mga reklamo at inaresto ang mga kritiko dahil sa pagpapakalat ng chismis. Pero hindi nagtagal, tuluyang nawalan ng kontrol ang lahat matapos ang isang nakamamatay na insidente. Noong ika-24 ng Nobyembre, 2022, nagkaroon ng sunog sa isang apartment sa Urumqi, kabisera ng Xinjiang, na nagresulta sa pagkamatay ng 10 tao at pagkasugat ng 9.
Ipinakita sa mga video na hindi makalapit ang mga truck ng bombero sa gusali at marami ang sinisi ang zero coronavirus disease policies sa pagharang sa mga pagsagip. Itinanggi ng mga autoridad ang pananagutan, ngunit may mga posts sa social media na nagsasabing nakakulong ang mga residente sa loob dahil sa mahigpit na mga patakaran sa COVID. Kinabukasan, sumiklab ang mga protesta sa buong China. Naghawak ang mga tao ng mga blangkong papel bilang simbolo ng sensura na nagbunsod sa kilusang tinawag na Aapat Revolution o White Paper Protests. Ngayon, bakit ito matalino? Dahil walang nakasulat na bawal sa blangkong papel, kaya hindi ito matukoy ng artificial intelligence. Ibig sabihin, kailangang manu-manong hanapin at burahin ng mga human moderator ang mga larawan mula sa mga social media platform. Kaya mas naging mahirap at mabagal para sa gobyerno na isensor ang lahat. Sa ganitong paraan, mas lumawak ang abot at kamalayan ng kilusang ito sa China. At hulaan mo, umepekto ito. Sa kabila ng mga pagsupil ng pulis, nagtagumpay ang mga tao. Inalis ng mga autoridad ang mga lockdown sa maraming lungsod at noong ika-7 ng Disyembre, 2022, opisyal na tinapos ng pamahalaang Chino ang Zero Coronavirus Disease Policy. Pero minsan, talagang lumalala ang sitwasyon para sa mga tao. Sobrang lala, kailangan talagang lumabas ng mga tao sa kalsada para lang makuha ang sarili nilang pinaghirapang pera. Noong Abril ng 2022, 4 na rural na bangko sa Henan, China ang biglang nag-freeze ng mga deposito na nagkakahalaga ng 5.8 bilyon na nakaapekto sa mahigit 400,000 tao. Sa una, sinabi ng mga bangko na nag-a-upgrade lang sila ng kanilang mga sistema. Pero kalaunan ay nalaman na may isang pribadong investment company na palihim na nakipagsabwatan sa mga empleyado ng bangko para makahikayat ng mga deposito gamit ang mataas na interes na umaabot hanggang 9% na mas mataas kaysa legal na limit ng China na 3 hanggang 4%. Nagpahiram ang mga bangko ng malalaking halaga ng pera sa mga proyektong real estate, ngunit nang pumalpak ang mga pautang na iyon, hindi na nila naibalik ang pera ng mga depositor. Ang pinaghihinalaang kumpanyang nasa likod ng panlilinlang na ito ay kumokontrol ng hindi bababa sa 13 rural na bangko at nagpapatakbo ng mahigit 100 shadow companies. Habang nananatiling hindi makuha ng mga depositor ang kanilang pera, mahigit 1,000 tao ang nagprotesta noong Hulyo, dahilan para mangako ang mga autoridad ng bahagyang pagbabayad ng paunti-unti at may mga kondisyon. Kumalat din ang krisis sa lalawigan ng Anhui, kung saan nag-anunsyo ang mga opisyal ng katulad na mga hakbang para sa isa pang rural na bangko. Dahil sa insidenteng ito, nawala ang tiwala ng mga tao sa kanayunan ng China sa sistema ng pagbabangko ng bansa. Bukod pa diyan, ang mga isyu sa karapatang pantao ay nag-ambag din sa kagustuhang umalis sa China. Sa Xinjiang, ang minoryang Uyghur Muslim ay nakaranas ng matinding pag-uusig. Ayon sa senso ng China noong 2020, mahigit 11 milyong Uyghur ang naninirahan sa Xinjiang. Mahigit 1 milyong Uyghur ang na-detain sa tinatawag ng pamahalaang Chino na mga re-education camp. Daan-daang libong tao ang nahatulan ng pagkakakulong, habang maraming babaeng Uyghur ang sapilitang isinailalim sa sterilization. Libo-libo ang napilitang magtrabaho sa mga pabrika at sakahang kontrolado ng estado. Ipinagbawal ang mga gawaing panrelihiyon at maraming mosque at mga pook kultural ang winasak. Kinondena ng mga internasyonal na organisasyon para sa karapatang pantao ang mga aksyong ito. Ngunit itinanggi ng China ang lahat ng mga paratang na ito, kaya pinili ng mga tao na tumakas mula sa kanilang bansa, minsan sa legal na paraan at minsan naman sa ilegal at mas mapanganib na mga ruta. Para sa maraming mamamayang Chino na gustong umalis sa kanilang bansa, isa sa pinakasikat na legal na paraan ay sa pamamagitan ng investment visa. Ang Employment-Based Door 5 visa program sa Estados Unidos ay naging pangunahing pagpipilian para sa mga mayayamang Chino na gustong manirahan sa ibang bansa. Pinapayagan ng programang ito ang mga tao na mag-invest sa isang negosyo sa United States kapalit ng green card at kalaunan ay maging mamamayan ng Estados Unidos. Sa paglipas ng mga taon, ang mga mamumuhunang Chino ang nangibabaw sa programang ito. Noong 2022 lamang, mahigit 6,100 sa 10,800 at 55 employment-based 5th preference category visa na inilabas sa United States ay napunta sa mga aplikanteng Chino, higit sa 50% ng kabuuan. Sa katunayan, mula 2010 hanggang 2019, mahigit 70% ng lahat ng investor visa na inilabas ng United States ay ipinagkaloob sa mga mamamayang Chino, pero hindi lang mga negosyanteng namumuhunan ang umaalis. Marami ring estudyanteng Chino ang nag-a-apply ng United States visa. Sa unang kalahati ng 2023, halos 45,000 estudyanteng Chino ang nakatanggap ng F-1 visa para mag-aral sa United States of America na isang 44% pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Pagsapit ng katapusan ng Hulyo,
Mahigit 80,000 student visa na ang naibigay sa mga mamamayang Tsino. Pero para sa maraming mamamayang Tsino na desperadong umalis, hindi palaging option ang legal na migrasyon sa pamamagitan ng visa at investment programs. Ang ilan ay sumusuong sa matitinding panganib, naglalakbay sa mga delikadong ruta para maghanap ng mas magandang buhay. Isa sa pinakamapanganib na daan ay ang Darien Gap, isang makapal na gubat sa pagitan ng Colombia at Panama. Nakilala sa malupit na lutupain, mga mababangis na hayop, at mga grupong kriminal. Sa kabila ng mga panganib, mas maraming Tsino ang sumusubok sa mapanganib na paglalakbay na ito kaysa dati. Noong 2023, mahigit 25,000 Tsino ang tumawid sa Darien Gap. Kaya sila ang pinakamalaking grupo mula sa labas ng Amerika na dumaan sa rutang ito. Umabot sa 500,000 ang kabuang bilang ng mga migranteng dumaan sa gubat na ito, ayon sa pamahalaan ng Panama. Kapag nalampasan nila ang mabagsik na pagtawid na ito, nagpapatuloy sila pahilaga patungo sa hangganan ng United States at Mexico, kung saan humigit kumulang 37,000 Tsino ang na-detain noong nakaraang taon. Maraming kabataang Tsino na naimpluwensyahan ng social media ang nagsimulang tumukoy sa paglalakbay na ito bilang Jukian, na ang ibig sabihin ay sumugal o maglakas loob. Hindi tulad ng maraming ibang migrante mula sa Venezuela o Haiti, ang ilang Tsino ay pinipili ang very important person na ruta na inaalok ng mga smuggler na konektado sa pinakamalaking drug cartel ng Colombia, ang Gulf Clan. Ang mga rutang to, bagamat delikado pa rin, ay mas mabilis at hindi gaanong nakakapagod. Kabilang ang pagsakay sa bangka, guided na paglalakad, at maging ang pagsakay sa kabayo. Gayunpaman, may mataas itong halaga kaya't para lamang ito sa mga may kakayahang magbayad. Para sa maraming mamamayang Tsino, ang pag-alis ng bansa ay hindi lang basta pagpipilian. Isa itong laban kontra sa mga restriksyon ng gobyerno, habang ang mga tao sa karamihan ng mga bansa ay madaling makapag-apply ng pasaporte. Sa China ay lalong humihirap ang proseso, lalo na para sa mga galing sa Xinjiang, Tibet, at ilang rehiyon ng Minoria. Nagpatupad ang gobyernong Tsino ng mahigpit na mga kontrol sa paglabas ng bansa, kaya't mahirap para sa mga tao na umalis ng legal. Bagaman opisyal na nangangailangan lamang ng identification card, ang aplikasyon ng pasaporte, nagdagdag ang mga awtoridad ng dagdag na mga hadlang. Pinipilit ang mga tao mula sa ilang rehiyon na magsumit ng maraming dokumento at maghintay ng maraming taon, ngunit madalas pa ring ma-reject ng walang malinaw na paliwanag. Pero kahit ganoon, noong 2024, humigit kumulang 23.32 milyon na pasaporte ang naibigay sa mga mamamayang Tsino, na nagpapakita ng 26.5% pagtaas kumpara sa nakaraang taon. Isang nakakagulat na insidente ang nangyari noong 2016. Lalong lumala ang sitwasyon ng kumpiskahin ng mga awtoridad ng Xinjiang ang lahat ng naunang naibigay na pasaporte bilang bahagi ng paghihigpit ng pamahalaan. Kasabay nito, nagpatupad ang China ng isa pang patakaran. Ang mga empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga guro, doktor, at kawani ng universidad, ay pinilit na isuko ang kanilang mga pasaporte para sa safekeeping. Kung gusto nilang maglakbay, kailangan nila ng espesyal na pahintulot na kadalasan ay tinatanggihan. Ayon sa gobyerno, ginawa raw ito para maiwasan ang korupsyon at maprotektahan ang mga lihim ng Estado. Pero sa totoo lang, paraan ito para kontrolin ang galaw ng mga tao. Isa sa pinakamakapangyarihang taktika ay ang pagbabantang saktan ang mga kamag-anak na nananatili pa rin sa China. Sinasabihan nila ang mga tumututol, bumalik ka na ang kusa o magdurusa ang mga mahal mo sa buhay. Marami ang natatakot para sa kanilang pamilya at pakiramdam nila wala silang ibang magagawa kundi bumalik, ayon sa mga ulat mula sa Kagawaran ng Katarungan ng United States at mga investigative journalists. Lihim na kumikilos ang mga ahente ng China sa maraming bansa upang subaybayan, takutin, at minsan ay pilit na ibalik ang mga tumututol na Tsino pabalik sa China. Sa halip na arestuhin ng hayagan ang mga tao, gumagamit ang mga ahente na ito ng takot at presyur. Ang ganitong pagtugis sa labas ng bansa ay hindi lang limitado sa mga taong inaakusahan ng korupsyon. Iniulat ng mga organisasyong pangkarapatang pantao tulad ng Cable News Network at Freedom House na pinilit ng China ang mga pamahalaan sa gitnang silangan at Asya na arestuhin at ibalik ang mga Uyghur. Inakusahan din ang mga ahenteng Tsino ng pagdukot sa mga disidente sa Timog Silangang Asya at pananakot sa mga kritiko ng pamahalaan sa Europa. Isang nakakagulat na kaso ang kinasangkutan ng dalawang aktivistang Tsino na nabigyan ng United Nations refugee status sa Thailand. Si Zheng Yifei, isang political cartoonist, at si Deng Guangping, isang human rights activist, ay nakulong na sa China dahil sa pagsasalita laban sa pamahalaan. Dahil sa takot para sa kanilang kaligtasan, tumakas sila papuntang Thailand at opisyal na kinilala bilang mga refugee ng United Nations. Ngunit sa kabila nito, inaresto sila ng Thailand sa kahilingan ng China
at ibinalik sila sa eroplano pabalik ng China. Ang isa pang lalaki, si Gui Minhai na isang mamamayang Sweko, ay kasama rin sa eroplanong iyon. Isa siyang tagapaglathala ng mga aklat na pumupuna sa Partido Komunista ng China. Bago siya sa pilitang ibinalik, ilang linggo na siyang nawawala. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa pandaigdigang komunidad. Kinondena ng United Nations ang desisyon ng Thailand na nagbabala na ang mga lalaki ay nahaharap sa matitinding paglabag sa karapatang pantao sa China. Nagpahayag din ang Amnesty International. Isiniwalat na si Zhang Yifei ay pinahirapan na noon ng mga autoridad ng China. Ngayon, nasa kamay na naman nila siya. Sa kabila ng mga ulat na ito, ipinagtanggol ng China ang kanilang mga ginawa. Iginiit ng kanilang foreign ministry na mga kriminal ang mga individual na ito. Kahit na hindi naman nila malinaw na sinabi kung anong mga krimen ang ginawa ng mga ito. Sa Hong Kong, ang kalayaan ng media ay nasa panganib. 2 editor mula sa Stan News, isa sa mga huling independenteng news outlet, ang inaresto at kinasuhan ng sedisyon. Ang kanilang paglilitis ay malinaw na palatandaan kung gaano kalayo ang kayang gawin ng gobyerno para patahimikin ang sinumang magsasalita laban sa kanila. Pinatutunayan ng mga kasong ito na ang pagpuna sa gobyernong Chino, kahit mula sa ibang bansa, ay maaaring maging napakadelikado. Ang mga dissident, refugee, at maging mga dayuhang mamamayan na nagsasalita laban sa mga pulisya ng China ay nanganganib na habulin, dukutin, o pilit na ibalik sa kanilang bansa. Para sa mga tumatakas mula sa China na umaasang makakamtan ang kalayaan, malupit ang realidad dahil kahit malayo na sila, patuloy pa rin silang binabantayan. Pero mas ligtas pa rin ito kaysa sa manirahan sa China. Hindi lang mga mamamayang Chino ang umaalis. Ang mga dayuhang naninirahan sa China ay nag-iimpake na rin dahil sa mahigpit na mga patakaran, lumalalang sensura, at tumitinding sentimentong laban sa kanluran. Ang mga lungsod tulad ng Shanghai at Beijing, na dati pangunahing internasyonal na sentro, ay nakakaranas ngayon ng matinding pagbaba ng bilang ng mga dayuhang residente. Ang populasyon ng mga dayuhan sa Shanghai ay bumaba ng 20% sa loob ng isang dekada, habang sa Beijing naman ay bumagsak ng 40%. Sa kabila ng lumalaking kagustuhang umalis, lalo pang pinahirap ng pamahalaang Chino para sa mga mamamayan at maging sa ilang dayuhan ang paglabas ng bansa. Mula 2016 hanggang 2022, ang bilang ng mga legal na kaso na binanggit ang exit ban ay dumami ng 8 beses. Noong 2018 lamang, 34,000 tao ang pinigilang makalabas ng China, 55% pagtaas mula sa nakaraang taon. Natuklasan sa isang pag-aaral na mula 1,975 hanggang 2019, hindi bababa sa 128 dayuhan ang isinailalim din sa exit ban, kabilang ang 29 na Amerikano at 44 na Canadian. Ang mga restriksyong ito ay nagdulot ng pangamba na ang mga taong itinuturing na kritikal sa pamahalaan ay maaaring hindi payagang umalis. Maaaring magulat ka na bukod sa exit ban sa paglalakbay papunta at palabas ng China, may mga restriction din sa pagpapadala ng pera para sa mga mamamayang Chino. Maaari lamang silang magpadala ng $50,000 kada taon. Dahil dito, nagiging mahirap ang mag-invest sa ibang bansa, magbayad para sa edukasyon o real estate sa ibang bansa, suportahan ang pamilya sa ibang bansa, o ilipat ang yaman para sa paglipat ng tirahan. Lalo na sa panahon ng kawalang katiyakan sa ekonomiya at politika. Isa pang dahilan na nagdudulot ng paglipat ng mga Chino ay ang sapilitang serbisyo militar sa gitna ng alitan ng China at Hapon. Mayroon ang China ng parehong sapilitan at voluntaryong serbisyo militar. At noong 2021, ang voluntaryong serbisyo ang naging pangunahing paraan ng pagre-recruit. Gayunpaman, lahat ng mamamayan ay kinakailangang magsilbi kapag tinawag at sapilitan ang pagsasanay militar sa mga high school at universidad. Gayon din, tumataas ang panganib ng digmaan dahil sa Taiwan at maraming kabataang lalaking Chino ang natatakot na mapilitang sumali sa digmaan kung sakaling sumiklab ang labanan. Kaya ang punto, kailangan mong maging mabuti sa paningin ng CCP. Kung hindi ka, haharapin mo ang mga konsekwensya. Kita mo, pinahigpit din ng gobyerno ng China ang kontrol sa online na nilalaman. Nililimitahan ang pag-access sa internasyonal na balita at social media. Ang Golden Shield Project ay nagpapahintulot sa estado na subaybayan at isensor ang mga online na talakayan. Nagtatapos, ang pagpuna sa gobyerno ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan dahil patuloy na ipinapatupad ng mga autoridad ang kontrobersyal na social credit system na sumusubaybay sa kilos ng mga tao. Ang mga may mababang puntos ay maaaring harapin ang pagbabawal sa paglalakbay at iba pang mga paghihigpit. Ano nga ba ang ibig sabihin ng brain drain na ito para sa China? Noong dekada 80 at 90, mahirap ang China
At marami sa kanilang pinakamagagaling at pinakamatalinong estudyante ang nag-aral sa ibang bansa at hindi na bumalik. Naitala ng United Nations ang pinakamataas na bilang ng migrasyon palabas ng China noong 1922 kung saan mahigit 870,000 tao ang umalis. Habang lumago ang China bilang isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at teknolohiya, nagsimulang bumaba ang mga bilang. Pagsapit ng 2012, bumaba na lang sa 125,000 tao ang netong umalis. Isang malaking pagbaba kumpara sa mga naunang taon. Hinimok talaga ng pamahalaan ng China ang kanilang mga talentadong mamamayan na bumalik sa bansa. Nag-alok sila ng mga insentibo sa mga siyentipiko at mga bihasang profesional at naging epektibo ang estratehiyang ito. Pagsapit ng 2016, mahigit 80% ng mga estudyanteng Chino na nag-aral sa ibang bansa ay bumabalik na sa China, kumpara sa 25% lamang 2 dekada ang nakalipas. Pero ngayon, nagbago na naman ang takbo ng trend na iyon. Noong 2022, mahigit 310,000 tao ang lumipat mula sa China, kahit na may mahigpit na mga restriksyon sa pasaporte at paglalakbay. At noong 2023 sa loob lamang ng 9 na buwan, umabot na agad sa parehong bilang gaya ng buong nakaraang taon. Ibig sabihin nito, parami ang mga talentadong individual na naghahanap ng paraan para makaalis. Samantala, maraming mga profesional sa teknolohiya ang pinipili ang Canada at mga bansa sa Europa. Bakit kaya? Dahil ang mga bansang ito ay nag-aalok ng mas magandang balanse sa trabaho at personal na buhay, mas matibay na mga benepisyong palipunan, kaya mas kaakit-akit para sa mga naghahanap ng matatag at ligtas na pamumuhay. Ang brain drain na ito o ang pagkawala ng mga talentadong tao papunta sa ibang bansa ay maaaring maging malaking problema para sa China. Noong nakaraan, umasa ang China sa pinakamagagaling itong mga isipan upang pasiglahin ang paglago ng ekonomiya at mga teknolohikal na pag-unlad. Ngunit kung masyadong marami sa kanila ang umalis, maaaring mahirapan ang China na mapanatili ang posisyon nito bilang isang global tech leader. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw. Parami ang mga profesional, estudyante at manggagawang Chino na naghahanap ng kinabukasan sa labas ng kanilang sariling bayan. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung magtatagumpay ang China na mahikayat silang bumalik sa bansa o hindi. Salamat sa panonood. Kakagawa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyong bawat araw sa mga creator. Bakit? Well, dahil kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya naman makikita mo sa homepage mo ang mga video na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng channel. Pero kung naisip mo nang magsimula ng YouTube channel o isang faceless na YouTube channel tulad nito, ngayon ang tamang panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator araw-araw. At mas pinopromote nito ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Pero sigurado akong marami sa inyo ang may mga tanong kung paano magsimula at paano palaguin ang isang channel. Palagi kaming nakakatanggap ng mga tanong sa aming email mula sa ilan sa inyo. Kaya naman napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang training bootcamp para sa napakamurang presyo na libre. Kaya kung isa ka sa mga interesado magsimula ng sarili